Dala ang referral, kasama ang kanyang 2 valid ID, ay iprinisinta niya ang mga iyon sa gwardya. Nakalulula ang lugar kung nasaan si Amanda ngayon. Dito lang naman ito sa Forbes, Makati. Kahit na may dala na siyang referral, tumawag pa rin ang gwardya sa may-ari ng bahay na papasukan niya at maya-maya ay ibinabana nun ang telepono. "Sumunod kayo sa akin," sabi ng gwardya at lumabas ng guardhouse. Sumakay iyon sa service vehicle at ang taxi driver naman ay sumunod kaagad sa sinabi ng guard. Tumigil sila sa tapat ng isang napakalaking bahay na halos purong salamin ang dingding. Ang dalaga ay napatanga dahil sa ganda at napakamoderno ng bahay na papasukan niya. Ang mismong guwardya ang nag-doorbell at siya naman ay nagbayad na taxi. Dala ang bag niya ay bumaba siya ng cab at tumayo sa tabi ng gwardya. Tumatakbo ang isang babaeng nakauniporme at nagbukas ng gate. Inihanda naman niya ang referral na galing kay Dr. Buencamino at saka iyon ipinakita sa babaeng nagbukas ng gate. "Dito na tayo sa loob, Nurse Amanda," ani ng babae sa kanya at tinulungan pa siya sa bagahe. Tahimik siyang sumunod pero isang rumaragasang toy car ang sumalubong sa kanya, dahilan para siya ay ma-out of balance at matumba sa sahig. Malakas ang pagkakatumba niya, kasabay ng isang tili, at agad niyang naalala ang ulo. Tinakpan niyon bago siya bumulagta sa sahig. "Por Diyos!" Sambit ng babae, nalilito kung dadaluhan ba siya o hahabulin ang bata na dumiretso. "Iyong bata po," napangiwi na saad ni Amanda, kaya ang bilis naman ng matanda na hinabol ang bata na nakasakay sa toy car. 2 na ang humahabol doon, isang mas batang kasambahay. "Diyos ko naman, ading, ang alaga mo baka dumiretso sa hagdan. Mapapatay ka ni senyorito." Bulalas ng mas may edad na babae. "Ang bilis kasi, manang. Tumalikod lang ako ay nawala na." "Sixto!" Pilit na bumangon si Amanda kapagkuhan, tapos ay nakita niyang babanggaan na naman siya ng bata, kaya ang ginawa niya ay pinaghandaan niya iyon at sinalubong na para patigilin. "Huli ka ng pulis." Aniya kaya natawa ito sa sinabi niya. "Where is your driver's license?" "Oh, I don't have, officer." Magiliw na sagot ng batang lalaki. "Then you are not allowed to drive your car in the streets." Muli iyon na tumawa pero naramdaman niya na may nakatingin sa kanya kaya agad siyang lumingon sa kaliwa. Doon niya nakita ang isang lalaking naka-wheelchair. Nakamasid sa kanya. Kaagad siyang napamaang ng mapagsino ang lalaki. Hindi siya pwedeng magkamali sa mukha na iyon. Siya ang lalaking iyon na kumuha ng lahat kaya nabaon kami sa utang. Sabi ni Amanda sa kanyang isip, "Who are you?" Tanong nito sa kanya kaya agad siyang napakurap. Mabilis naman nakinuha ng kasambahay ang bata at ang mayordoma ang lumapit sa kanya para alalayan siya papunta sa lalaki. "Sir Liam, siya po ang padala ng ospital para maging nurse ninyo." Agad na pakilala nito na para bang hindi pwedeng magsayang ng oras. "Good morning po." Pilit niyang bati sa lalaki kahit na parang ang bigat sa loob niya. Tumango ito matapos siyang pakamasdan na husto. "Good morning." "Here's my referral from my boss, sir," kaagad niyang sabi sa kakinuha ang papel galing sa kanyang bag. "No need, Nurse Amanda, right?" Tumango ang dalaga. "I just received a call from Jaime." "Yaya," baling nito sa kasambahay na may edad. "Pakihatid siya sa kwarto niya." "Opo, senyorito." "After that, let's talk inside my office." "Opo, sir." Tumalikod na yon pero nakatingin pa rin si Amanda. Anong liit naman ng mundo na mula probinsya ay nagkita silang muli ng lalaking ito at ngayon ay kailangan pa niyang alagaan mula sa aksidente. If there's a difference between the past and the present, it's about the man's attitude. Ang lalaking CEO na nakita niya sa probinsya ay mayabang, mapagmataas kung magsalita, habang ang lalaking ito ngayon matapos ang aksidente ay malumanay at mukhang mabait. Habang nagsasalita si Mr. Del Valle, ay umaandar din ang mga mata ni Amanda. Inaanalisa niya ang itsura nito. Wala naman itong mga sugat o mga pasa, liban sa benda nito sa ulo, na siguradong siyang dahilan ng pagkawala nito ng alaala. "This is an indefinite contract. Kapag maayos na ako,
pwede na itong mawala ng bisa. As long as I still feel bad, even it took several months already, tuloy ang trabaho mo sa akin. Now kindly sign here, Amanda, sabi nito. Inabot nito sa kanya ang sign pen, at agad naman siyang pumirma sa itinuro ni Liam. He talked with kindness. Was it only because of his amnesia? Hindi na raw magbabalik ang alaala nito, ayon din mismo rito. Ibig nun sabihin, hindi na nito maaalala na ito ang lalaking kumamkam ng halos lahat ng sakahan sa probinsya nila para gawing commercial land. Labis na sama ng loob ang nararamdaman ni Amanda hanggang ngayon dahil sa paghihirap nila nang mawalan sila ng bukid. Iyon kasi ay tenanted lang. Binawi bigla ng dating may-ari at dahil wala naman gaanong kaalaman ng lolo at lola niya, hindi na nahawakan ng mga iyon ang titulo kahit na ang sabi ay na land transfer na. Pero kahit na sang ahensya magtanong, wala na sa pangalan ng dating may-ari ang mga lupa. Nagkataon lang nakilala ang mga iyon sa probinsya kaya maraming kapit. Wala na silang nagawa dahil for cancellation na raw ang titulo ng bukid. Pilit nang ngumiti ang dalaga nang ibalik ang kanyang pinirmahan sa amo. Liam is no wonder a good-looking man. Ang mga taon na nadagdag dito mula nang makita niya ito sa probinsya ay mas lalo pa ritong nagpagwapo. You were recommended by my friend. I am expecting a great job from you. Anito pa sa kanya kaya tumango ang dalaga. Of course, sir. Makaasa po kayo. Matanong ko lang po kung ngayon niyo lang po naisip na kumuha ng nurse. I had one. She was from the US but she flew back there already. I had to find a replacement so I came up to your head. Sige po. Maghihintay na lang po ako ng bagong instructions mula sa doktor nyo. Total naman po ay nasabi nyo na ang mga kondisyon dito sa loob ng bahay nyo. Kung wala na po akong dapat na pirmahan, excuse ko muna po ang sarili ko sana dahil mag-aasikaso po ako. Tumango si Liam sa kanya pero mataman na nakatitig sa mukha niya. Medyo nakaramdam ng pagkailang si Amanda pero binaliwala niya. Have we met, Amanda? Bigla nitong tanong na ikinatigil niya matapos na tumayo. Popo, notal siya sa iisang salita na yon. You seem familiar. I don't know. Baka nakilala na kita bago pa ako nagkaroon ng amnesia. She smiled. Hindi halatang bitter siya rito. Saka siya umiling. Hindi pa po, sir. Dahil ang nakilala kong Mr. Del Valle ay gahaman at napakasama ng ugali. Aniya sa isip. Tumango si Liam sa kanya tapos ay ngumiti. Ngumiti rin siya ng tipi saka nagbow ng kaunti para tuluyan ng makaalis. Sa pagtalikod niya ay agad din na nawala ang kanyang ngiti. Ramdam pa rin ni Amanda sa puso niya ang sama ng loob dahil sa isang pagkakataon na iyon ay ang daming nangyari na hindi maganda sa buhay nila. At hindi niya iyon basta-basta na lang makakalimutan. Dahil sa lalaking ito ay muntik ng bawian ng buhay ang kanyang ina. Nang makapasok si Amanda sa kwarto, ay agad niyang kinuha ang cellphone sa bulsa ng kanyang suot na pantalon. Nag-text siya kaagad sa kanyang tiya. Tiya, hindi po kayo maniniwala. Ang aalagaan ko po ay ang mayaman na kumuha ng lupain sa atin. Yun pong lalaki na nagpumilit daw na bawiin ni Mr. Uyang Bukirin kapalit ng malaking halaga. Imporma niya sa tiyahin. Napabuntong hininga ang dalaga. Paano niya mapakikitunguhan ng maayos ang lalaking ito? Kung sa puso ay dala niya pa rin ang pait. Sasahod siya ng malaki sa lalaking siya ring dahilan kung bakit siya nagkautang-utang sa kung sino-sino at ang masaklap ay lumubo dahil sa 5-6 iyon. Ang lupa na dating agricultural land noon ay isa ng malaking mega mall ngayon na pag-aari ni Liam Del Valle. Ang pangalan ng mall ay Sixto V Mega Mall na ngayon ay alam ni Amanda na galing sa pangalan ng anak ni Liam. Dahil sa nararamdaman niya ay parang gusto na niyang mag-back out sa trabaho na ito. Maaalagaan ba niya nang mabuti ang isang taong sukdulan hanggang langit ang itinanim niyang galit?